Welcome to Donmar TV News Channel. Nakikipag-ugnayan na daw po ngayon ang hukbong ng pagbabago sa 5 partidong nasyonal upang makabuo ng isang koalisyon. Kabilang sa mga partido ang Lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party, Puwersa ng Masang Pilipino at People's Reform Party. Ayon kay HNP Secretary General Anthony Del Rosario, kasalukuyan pang inaayos ng HNP ang mga dokumento kung saan tanggap sa lahat ng partido. Samantala, posible sa Oktubre pa malalaman ang desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagtakbo nito sa darating na 2022 national elections. Paliwanag kasi ni Del Rosario, nais nilang bigyan ng oras si Sara na magdesisyon kung tatakbo ito bilang Pangulo sa susunod na taon. Maari namang i-anunsyo ang mga posibleng kandidato para sa ikalawang pagkapangulo sa mga darating na buwan. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang 13 kaso ng korupsyon sa Department of Health at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasi ito ng aligasyon ni Senator Manny Pacquiao kung saan meron anyang korupsyong nangyayari sa ahensyang ito. Ayon kay PACC Chairperson Greco Belhica, hindi na sila nagulat sa puna dahil kaso ng DSWD matagal na nila itong iniimbestigahan. Kabilang dito ang 9,000 na reklamong natanggap ng ahensya sa naganap na kasagsagan ng pamamahagi ng SAP. Patuloy namang naghihintay ng dokumentong PACC upang malaman kung may bago sa mga aligasyong ibinabato ni Senator Manny Pacquiao laban sa DOH at DSWD. Meron pong bagong alegasyon si Senator Manny. Number 1, the burden of proof resides with him. Siya dapat ang magpatunay ng kanyang mga alegasyon ng korupsyon. Number 2, paano namin malalaman kung ano ba talaga doon ang tinutukoy niya? Baka kasi yung tinutukoy niya doon, iniimbestigahan na po namin. So, ano po ba ron talagang gusto niyang malaman? So, kaya po napakahirap to proceed with the investigation. I mean, yes, it is possible, pero ang hirap dahil we need to talk to him. Ano ba rito ang gusto niyong imbestigahan? Ano ba tinuturo nyo dito? So, tanong, Senator Pacquiao, paano mo natapos in 3 months? Kaya, sabihin na natin, in 1 year. Sabihin na natin, paano mo natapos? At saka, kung tapos ka talaga ng AB Political Science or Pol-Sci, bakit hindi mo alam ang principles of geopolitics? Bakit hindi mo alam na ang West Philippine Sea at ang South China Sea ay iisa? Bakit? Bakit, sir? Ilatag natin ang konteksto dyan sa pagre-referee natin. Ang korupsyon ay nandyan. Ayun. Ang hindi lang maliwanag, kasi siyempre masasaktan ng Pangulo pag sinabi mong 3 beses. 3 times ang lala, po. Tumala ang korupsyon sa panahon mo. Medyo masakit sa tenga yung gano'n. Pero kung halimbawa, nagsimula na sinabi, ang korupsyon ay nananatili pa rin kahit sa administrasyon na ito. Palagay ko hindi magagalit ang Pangulo sa pagkatotoo. Opo. Ito naman yun. Huwag lang magkumparahan kasi siyempre pagka nagkumparahan, politika na yung pinag-uusapan. Hindi na yung bayan. Well, diba? Opo. Nasabi naman ni Senator Pacquiao na 3 beses ang kumbaga yung intensity, halimbawa, yung lala ng korupsyon sa ating bansa ay 3 beses ang 3 ulit ang lala. Ang paglala ay 3 beses kung ikukumpara mo sa mga nakarang administrasyon. Opinion niya yun, di ba? Opo. Opinion niya yun. Ngayon, pero bago ka maglatag ng opinion, sabi nga ng iba, ay kinakailangan, meron ka namang ebidensyang nakatago. Kung bakit mo, siyempre dapat may pinagbasihan ka. Tama po. Nandun yung pag-aaway dyan, yung kawalan ng basihan, o halimbawa yung basihan naman ay mali. Pero kahit anong mangyari, kaya 3 beses man yan, kaya 5 beses talagang korupsyon nandyan. Siguro, bago tayo magpailan lang ng opinion siguro, pinag-uusapan na lang. At pagkatapos mag-usap-usap tayo, ano ang gagawin nating mas mabuting kaparaanan? Para sa ganoon ay masugpo man lang natin kahit konti dyan. Malaking bagay na kasi yung magmakasugpo ka lang ng kahit konti kung pag-uusapan ni korupsyon. Dahil hindi naman na maliit na halaga yan. Bilyon ang nawawala sa kaban ng bayan din. Para sa akin, kapag ako ay nakita ko yun, at kung meron akong kapangyarihan na tanggalin sila lang sa pwesto, tatanggalin ko. Tama po, Di ba? Sinabi naman ng Pangulong Duterte, even a whiff of corruption. Ibig sabihin, naamin mo lang ng konti. Totoo po.
hindi na kinakailangan na magpakita ka pa ng ebidensya na hindi totoo yun. Paano ngayon kung tawagin niya yung Department of Education? Totoo ba na kayo'y umangkat ng third quarter modules? Opo. Totoo ba na hindi nagamit ng mga bata? Opo, patay kayo. Di ba? Ganun lang kasimple yun dyan. Hindi mo na kailangan ng marami pang ebidensya. Inamin na nila sa 2 pagdinig namin at hindi sila makapagsisinungaling sa akin ngayon. Sapagkat dokumentado yun. Inamin nila sa 2 pagdinig. At nakalipas na araw, Kong, ay naglahad din po ang Senador Manny Pacquiao. Sinagot niya ang hamon ng Pangulo, maglabas ka ng ebidensya nung mga baka ikaw ay makatulong. At sabi ng Pangulo, kapag nakita ko yung mga ebidensya na yan, siya mismo ang aakto doon sa mga sinasabing katiwalian ng Senador Manny Pacquiao. Nag-iwan po siya, DSWD, yung sa SAP, tapos sa DND, yung daw pong Navy SEAPs, at marami pang iba sa Department of Energy, ay may mga binanggit din po siya. Kong, sa kanyang pong pagharap, ay halos ilang bundle ng mga ebidensya daw ang ihaharap niya sa Pangulo. Kong. Yun ang ibig ko sabihin na ipakita natin ang mga ebidensya pagkatapos usisain nating mabuti. Pero yung pag-uusisa na gusto ko din ay yung talagang matatapos tayo, may lilitaw na... Mayroon talagang katapusan, ano? May lilitaw na mga ebidensya na talagang ang corruption talaga ay napagtibay natin. Para sa ganun, magkaroon ng aksyon. Kung tanggalin man sila, dapat tanggalin. Yan. Ipinapakita pala natin sa television ko, yung press con ni Senador Manny Pacquiao. Well, anyway, Kong, gusto niyo bang itong paksang ito, isangkot natin ang ating mga kababayan? Ito naman po pala, yung sa pagbibigay daw po ng SAP, di umano, ay meron daw po ata mga 1 bilyong mahigit na ina-account ay hindi naman daw po naibigay sa dapat recipient ng SAP, Kong. May patatawag sigurado yung mga kinauukulan dyan. At dyan ay mga paglalatag ngayon ng mga kaukulang pagdinig, pagsisiyasat kung may pagpapatibay ang mga dokumento na yan. Pero ito ba yung napapanahon ko? Kasi kanina inilatag ko po, ang dami nating problema eh. Di ba? Hindi ba dapat ang mga leader ng ating pamahalaan ngayon ay nagkakaisa para hindi naman sa pababayaan natin ng korupsyon, kundi masigit siguro natin tutukan itong problema ang kinakaharap natin, Kong? Hindi. Ang ating gustong ipanukala dyan at gustong isangkot ang ating mga mamayan ay yung tuligsaan tungkol sa korupsyon kung ay dapat ay hindi na dapat na ipubliko pa yan. Kung hindi, yan ay pag-usapan na lang ng tahimik, gawin ang nararapat, hindi sa pamamagitan ng salitaan na kung saan ay wala tayong nare-resolve pagkasalitaan lang. Gawin natin ang tahimik, ng mabilisan, masigasig, at pagkatapos, tsaka natin pagtulong-tulungan, tingnan natin kung sino-sino ang mga taong nakalabag sa mga pinag-uusapan na involved sa katiwalian. Sana, Kong, may timetable bago matapos ang taong ito. May resulta kasi kung wala, aabutin ng next year yan, wala na. Campaign period na po yun eh. Election na ang nasa isipan ng tao eh, di ba? Depende kasi sa pagkukontak ng investigation din eh. Depende kasi kung may kakayahan sila na mag-imbestiga. Baka naman ito ay puro tanong lang na kapag tinanong mo, nasagot na yun, ititigil ka. Hindi ganun. Kailangan sufisyente ka sa ebidensya para sa gano'n, yung pagtatanong mo talagang aabot ka sa paghahanap ng katotohanan. Hindi puro tanong lang na yung mga gumawa, yung mga staff mo lang. Pagkatapos nung sinagot ka na kahit napabalang, dahil hindi mo naman inaral, wala rin mangyayari dyan sa investigasyon na yan.